lower. Amen? Kaya yung tingnan, tuwang-tuwang sa atin. Bakit? Tinitignan kasi laging inaaki natin yung sarili natin. Tama ba? Ay, hindi ako, kahit ko lang hindi malalim. Eh, sabi sa mga master, naminaw, binigyan ka lang ang Panginoon ng kapangyarihan. Amen ba? Alam mo, minsan sa atin, alam ko, ako lang yun sa inyo, pero yung pinaka-catch, yung pinaka-preach, sometimes, at lalo ang mga worship natin, kasi dito tayo, nag-worship tayo, bumulak natin mula sa church. Amen? Mula sa church. Nandun tayo sa business natin. Nandun tayo sa trabaho natin. Minsan, nandun tayo sa mga anak natin. Minsan, sa mga kaibigan natin na sa di ba? Nandun yung kaisipan natin. Hindi tayo nakalang ng focus o interest sa Panginoon makinig. Kaya nawawala ang kapangyarihan natin galing sa Panginoon. Amen? Tama ba? Puro pag-aaral na. Puro pag-aaral, makakain na ba si ganito? Makakain na ba si ganyan? Nagugukol na ako kumulong ng tiyan ko, ang tagal akong matapos. Amen? Wala nang pinaka-focus natin sa Panginoon. Kasi kita nyo sayang naman kung pinipakal ng oras, kung kayo na mismo is pag-ibig over the power yung utak nyo. Amen? Sayang yung oras nyo. Pumunta ka, pagpumunta ka sa gawain ng Panginoon, dapat nakalagi yung utak mo. Na ang iisipin mo lang, armado yung pagmamahal mo sa Panginoon at paglilingkod mo. Wala kong iisipin, iba. Tama ba? Minsan kasi tayo, ang dami natin iniisip. Kaya yung kinakatch natin na pangalihan, sa pagkagagalan sa Panginoon, hindi na natin Panginoon. Amen ba? Sabi nito, huwag kayong magbabaon sa kamagandang girlfriend. Papilin na ni God, nakakalimutan ka ng pinaka-mission. Amen? Ano ba? Ang tanong ko sa inyo, si God, marami kang kailangan na ibinigay sa'yo. Ngayon, ano naman ang ibibigay ko para sa Panginoon? Amen? Reklamo, galit, inis, conversation, yan ba ang ibibigay mo sa Panginoon? O sa paglilingkod mo, marami kang alalahanin, ganun ba? Amen? Kasi tayo, sabi dito, huwag kayong magbabago ng anuman sa inyong paglalakbay. Kahit tungkol. Bakit tungkol? Yung nag-aalalay sa iyo. Amen? Ako lang mo sa atin, pag hindi sumama si Juan, hindi ka na kasama. May narinig ka ako eh. Nung sinabi na, ay, iyak kong sumali sa ganito. Sabi nang sa, ayaw ka rin. Gaya-gaya ko pumayag, ano? Hindi ganun sa paglilingkod. Amen? Huwag ka lang magdadala ng tukot. Ibig sabihin ng tukot, alalay mo. Ano ba yung mga alalay mo? Tuba mo? Barkada mo? Syota mo? O mga natuloy na bagay na nagpupuno sa loob ng kagandahan mo. Amen? Salawin. Yung sabi, bago ko mag-isya ka lang, maganda yung speak ko. Kaya nakakatawa ko sa gano'n. Ano lang? Siyempre ito yung Diyos. Hindi na hiwalay sa katawan yung sabi mo. Yung bagay, sabi sa katawan mo, kahit ang position. Kaya sabi dito, sa wapio, pisan man. Di ba? Pag lalakbay, pwede, bag. Ang ilaw, bag. Iwan daw yung bag. Pinapay sa lapi o bilisan man. Ang hirap pa na mag-mission, no? Tayo nakakomportable ng mission natin. Kumpleto, may ulan pa tayo. May kumot, may panlamig. Amen? Diba? Pag nag-mission tayo, kailangan mamunan ako. Kailangan gawin ko. Kailangan gawin jacket ko at may maganda akong sombrero. Amen? Nakita mo yung dino, no? Ganun tayo natin. Pag tinatawag tayo sa mission, ang dami natin, teka. Hindi pwedeng gano'n. Pag tinawag ka, tinawag ka. Pag Kristiyano ka, Kristiyano ka. Amen?
Pagtutuloy kayo sa sinumang tumanggap sa inyo. Ibig sabihin, pag may tumanggap sa inyo, huwag mong tatagyan. Amen? At manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayan iyon. Kung hindi naman, ayaw dito yung nag-stay ka dun sa isang lugar, tapos aalis ka na naman sa isang lugar. Ibig sabihin, kapag walang ka, doon ka na. Amen? Bakit? Para mapunta sa Kanya ang buong blessing. Amen? Ayaw niya yung tagpi-tagpi. Gusto niya, ayaw niya malahati ang blessing sa kabila, kalahati sa kabila. Gusto niya buo. Amen? Kaya napakaswerte ng mga tao na tumatanggap sa mga likod ng Diyos. Amen? Nakalagay dito sabi, mag-stay down. Pag ikaw nakakita ng lugar, mag-stay ka na doon. Bakit? Ibabulos ng Panginoon ang pagpapala doon sa taong tumanggap sa mga likod niya. Amen? Pero sinabi din si God, kung hindi naman kayo tatanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpagpin niyo ang anikabong ng inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Halimbawa po, nag-missions tayo, tapos mayroong taong ay kung tumanggap sa atin, hindi ba nakaschedule na siya? Halimbawa, nakaschedule, doon tayo kila Nanay ni Karen sa Quezon, itong year. Ang sabi ni God, pag pinanggihan ka raw ang taong yun, ipagpag mo ang iyong paa bilang babala laban sa Diyos. Nakalimutan natin yun. Once na itinuro ang place nyo, huwag mo pong tatayuan. Amen. Dahil pag hindi mo tinanggap, ganyan po ang anointing ng likod ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Once na hindi mo tinanggap yan, pag pinagpakan kayo ng paanong mga yan ay babala na si Jesus ay kinakalaban niyo. Amen. Yari ka. Amen ba? Lalo ba pag sipos ako magpalit sa'yo? Amen. Halimbawa, sa intercessor, dito tayo kaila Ate Binky. Kaya yan ate, kasi namayan namin Mapalit kasi bahay ko Dito po yun. Pag oras inasahin ang bahay mo, tanggapin mo. Ang mahalot ng Diyos. Amen? Bakit? Ibibigay ng Panginoon ang blessing sa mga taong tumanggap. Init ba? Naalala ko po, yung mga tao na tumanggap sa amin na tayo sa Yuri Puso. Ano ba yung bagyo? Yolanda. Akalain mo yung bakal na sinasabi nila, bakal yun malapit yun sa Lord. Nag-offer daw yung tubig. Pero praise the Lord. Nung sinusunod namin, yung pinagawa namin po, na television na namin, nakatabis pa sila ng dagat, hindi po sila na Amen. Pero yung katabi ng dagat, parang ganito, yung bahay na yung katabi ng dagat, tapos sa kabila, pero naman pagkakaiba ng dagat sa kabila, sa dagat nila, isa lang naman yun. Sa kabila, umobor, pero sa kabila, praise the Lord, no? Galing ni God, no? Amen. Amen. Good. Pero kung tayo doon sa Ilocos na pinuntahan namin, ipapagawa na, amen. At yung church na tumanggap din sa amin, praise the Lord, lalo na kina sila. Amen? Once na ang likod ng Diyos ay inyong inopen, pwede nga pagpagan. Tandaan niyo yan. Pag once na inopen ang likod ng Diyos at nainis sa'yo, sa hindi mo pagtanggap sa Kanya, kaya ka lang pagpagan. At pag pinagpagan ka niya, at alam niya ang authority niya na nanggagaling sa Panginoon, pues, kung pinagpagan ka,
ang sa inyo, halapan mo na sila. Matindi mo, kalasin natin, minsan nabastos natin ang mga lingkod ng Panginoon, pero hindi natin nakikita ang authority na hinawis sila. Amen? Amen? Ingat-ingat. Ingat-ingat. Pag once na, pero pagkabi ko naman nag-iinsi sa tayo mo, curse ang papasok sa tayo mo. Baka na yan. Amen? Ingat din sa pagtanggap. Amen? Kung sumpain ka ng dito, masaya ka. Kasi ang kalaban niya, si God. Ang kakampi mo si God. Amen? Pero pag lingkod bigat at mabibig ang relasyon sa Panginoon, yari ka. Amen. Kaya, maghirap ng bastos sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? Ano pang sabi? Saan lang sila magpunta, ipapangalan nila ang magandang balita na ipinagaling nila ang mga may sakit. Ganun po talaga ang trabaho ng Kristiyano. Kung wala ka ng pagpunto, hindi ka kumpleto bilang Kristiyano. Wala kang karapatang maging leader. Una, dapat marunong kang magpalayas na sa mga espiritu. Amen? Amen? Sino marunong na? Ano na yun? Pangalawa, dapat ikaw matutunan ng isang Kristiyano, magpagaling ng may sakit. Amen? At yung pangatlo, mag-preach daw ng good news. Hindi ka magiging kompletong lingkod ng Panginoon kung wala yung tatlong yun. Sabi sa Lucas. Amen? Amen ba? Pag yan ay nasa sa isang tao, ibig sabihin, yan equip na ang tao. Tama? Well, equip na siya. Ibig sabihin, Kristiyano at siya ay malapit na maging sacerdote. Ang binibigyan namin ng gano'n ay mayroong mga ganong katangian. Amen? Ito pa, hinihintay natin ha. Sabi dito sa 9:7, sige po, tingnan po natin. 9, chapter 9, 7 to 9. Ang mga nangyari ay nabalitaan ni Ruben, na pinuno ng Galilea. Napagamat siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Sinabi naman ng iba, nagpakita si Elias. May nagsabi pa, ang isa ay propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Ngunit sinabi ni Herodes, pinuhunan ko na si Juan, sino kaya ang lalaki ito? Marami na ako nababalitaan tungkol sa kanya, kaya sinikap niyang makita si Jesus. Isa po sa mga anointing ng lingkod si God. Pag siya ay nakipag-usap, lalo na pag ang tao ay may pasakit na balak sa kanya, natatakot. Amen? Kapag siya. Tingnan mo, tingnan niyo si Herodes ha? Herodes. Si Herodes, kalaban siya ni Jesus Christ. Nung nabalitaan niya na si Jesus Christ, nababagabag siya. Pasin nyo, pag ang lingkod ng Diyos kumataan, minsan napagabag ka, parang natakot ka, alam mo, umiiwas ka. Amen? Kasi yun talaga ang anointing ng isang leader. Di ba minsan, kakamustahin mo lang parang nailigana? Tatanungin mo lang, ano ang suliranin mo? Kasi, wala okay lang ako. Tama! Meron sa kanyang bawatan, parang hindi niya ma-express yung sarili niya kasi may ginagawa siyang masama sa lingkod ng Panginoon. Amen? Meron kasi tao na sabi nila sa psychology, no? Lalo na sa mga sa pag-interview na, pag ang tao daw ay hindi tumitingin sa tao na ginagawa kasalanan. Amen? Amen? Pag tinitigan mo raw, pagka may ginagawa kasalanan,
hindi ka umitingin. Nagkakamali ang psychology. Amen. May magagaling na tao o magsinungaling na kahit tinititigan ka pa, kunwari, siya ay okay. Sanay magsinungaling. Amen? Marami na ako na-encounter na natin. Amen? Sabi nila, titignan mo yan, malalaman mo kung nagsisinungaling. Pero nagkakamali sila. Yun ay opinion lang ng tao. Pero ang opinion ng Diyos ay iba. Tama ba? Kahit tao mo, kahit tumingin ka ba ng alcohol contact. Amen? Huli! Huling-huli sa mga espiritu nyo kung nagsisinungaling kayo o nag-hide ka. Kaya yung iba, pag nandiyan na yung mga likod ng God, parang hindi sila mapakali. Parang silang inaapuyan. Nag-uusap lang, ay, teka, parang nataiyata ako. Ay, teka, ayos mo yun. Kumusta ka na? Ay, teka, gagawin pa ako eh. Diba? May ganun, diba? Hindi nyo ba napapasa sa sarili nyo? Wala ka ng interest ko sa akin ng tao, ayaw pinakamusta kayo. Parang kayong St. Judas. Parang lagi siyang may pabala. May takot sa Jesus Christ na agaling ang kanyang kapangyarihan sa mga posisyon. Bakit kaaway-away dahil dyan? May babala. Di ba, minsan, pati kaibigan mo nakakaaway mo, o sinasabahin mo, dahil nagiging babala siya sa'yo. Amen? Tama ba? Nagkakaroon ka ng babala, kaya natatakot ka. Kaya nangiinis ka. Makita mo lang yung tsura niya. Nangiinis ka na. Nakakaisip naman ng araw na to. Pero lagi yung sinasabi mo. Dumadaan lang siya, wala na siyang ginagawa pa. Masama sa'yo, ha? Dumadaan lang siya, nangiinis ka na. Bakit? Bata kasi siya sa buhay mo. Amen? Ganon ang alating ng likod ng Diyos. Lagi siyang parang bata. Lagi kang banta. Pag nakikita, hiniwasan. O di ba, ano man, pag may utang ka, di ba? Hindi iwasan mo, hindi na, ano ka. Hindi iwasan mo lang hiniwasan. Kasi banta siya, sisigilin ka eh. Amen? Kaya tinatakbuhan mo. Amen ba? Ito pa ka. Agnes daw nang tatago ah. Lagi ako nakarot sa'yo, ayaw mo makita eh. Di ba pag may utang kasi ng tao, para siya banta. Ganun din sa likod ng God. Pag ang tao may ginagawang masama, nakakatula kayo. Pag ang tao ay malayo, at ikaw may ginagawang kasalanan, banta siya sa'yo. Para siyang mapamuta na sisipin ka na. Amen. Amen ba? Sabi sa chapter 9 ng Lucas, nagpuwang sa karakteristik ng isang lingkod ng Lord. Meron siyang isang banta sa mga taong unrighteous. Amen. Kaya pag makakaramdam kayo ng gano'n, tanong mo sa sarili mo, ay may kakasiguro ko. Kaya nangiinis ako dyan sa lingkod ng Diyos. Amen. Sa picture na yan, naiinis ka ako. Pag siya mag-preach, naiinis talaga ako sa kanya. Amen. Bakit? Banta kasi siya sa'yo. Dahil yung preacher na yun, siya ang magpapabago ng buhay mo. Amen ba? Tama ba? Kaya naiinis ka, makakita mo siya, makakainis. Ay, ako siya naman ang preacher. Nakakabanas. Dahil hindi mo alam, siya ang magpapabago ng buhay mo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi sa Lucas chapter 9, Titaya na mo, 10 to 17. Pagbalik ng mga apostol, sige po, basahin po natin ha. Isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa.
Pagkatapos umalis ni Jesus, kasama ang mga alaga papunta sa bayan ng Bethsaida. Sinundan siya ng mga tao nang nalaman ito at malugod naman sila tinanggap ni Jesus. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa pag-aaral ng Diyos at pinagaling niya ang may karamdaman. Nang malapit ng lumubog ang araw, nilapitan niya ang 12 at sinabi, "Paalisin na po ninyo ang tao upang makahanap sila ng makakain at matutulungan sa ngayon sa paligid mula sa ilang na lugar po tayo." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Sumagot naman ang alagad, "Wala po tayong pagkain, kundi linya ng pinapay at tagalawang isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng tao ito?" Halos 10,000 ang mga lalaking naroon. Sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Pupulong ninyo ang mga tao ng limang po." Pinaupunan nila ang lahat, kinuha ni Jesus ang 5 pinapay at 2 isda. Tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinag-ati-atian niya ang mga pinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipulong ng mga alagad ang lumabis, nakapuno pa sila ng 12 kain. Ang isang lingkod ng God, tandaan nito hindi madaling mag-worry. Tignan mo sila natanong pa sila, paano daw magkakasya? Amen? Amen ba? Diba ang karamihan sa atin ganyan? Paano tayo magkakasya ko? Wala na tayong pera. Ganun tayo lagi. Parang hindi pa talagang nauubusan, nag-aalala ka na agad, nauna na yung pag-aalala. Kasi tayo ganito. Natatakot tayo walang makain. Tama ba? Hindi pa naman natin nararanasan hindi makakain. Nag-aalala ka na agad. Amen? Kung wala akong pera, pero may nakakain ka naman. Amen? Ganun tayo. Kaya tayo nagiging bagsak. O hindi natin hindi natin nakakamit ng kapangyarihan ng Panginoon. Alam na ba bakit? Madali tayo mag-worry. Ang maramihan nito ng nanay. Amen? Hindi pa kasi nakakasalaran o hindi pa ka nakakupos yung pagkain nila. Lagi na silang salaran at wala na akong pera. Hindi pagkain ka ba naman? Sasakuin na nila. Pag once na nawalan ka na, saka siya magpapadala. Kaso, hindi na nangyari yun kasi hindi ka nangyari. Amen. Wala ka kapatidwala. Alam mo, meron kami kasama na mga doctor. Nalaman namin yun sa kanila. Sila daw, mga asawa, na naglilingkod sa Panginoon. Wala daw silang pagkain. Amen? Makinigan, wala daw silang pagkain talaga. Alam mo ginagawa ng mag-asawa, hindi sila magreklamo. Ang ginagawa nila, nasabi nila, masabi nila, Lord, pagpalain mo Panginoon yung aming pagkain. Alam mo yung plate nila naka-open, pero wala pagkain yun. Pagpalain mo Panginoon yung aming pagkain. Nakaka-uwi daw si Lord. Tignan mo naman yung plate ng tao. Wala naman talaga sila. Wala naman pagkain yun doon sa pala. Pero nagsasama pa mo silang pamilya para ipag-pray. Bakit? Bakit nila ginagawa yun? Hindi ba sila nakakakuha ng pagkain? Pinasasalamatan na nila sila. Amen. Pera po. Tignan mo yung gesture nila. Wala na lang silang pamilya. Wala
namin yung pagkain namin. Alam mo, kakapalit nyo ng gano'n, yung kapit-bahay nila, pero hindi sila humingi ng tulong. Nakikita nila, bibili nila ako sobrang ng pagkain namin, may karindin lang kasi yun. Para sa inyo. Sabi niya, Lord, salamat po. Ang galing, no? Akala mo, ginana lang nila yung faith nila. Amen? Wala na silang makain. Pero mananalangin sila. Tayo! Pag wala lang tayong ulam at asin lang, nagagawin na tayo. Itinakaw po namin ng isa. Amen? Yan yung mga tao, yung mga grupo, yung masyadong matakaw. Bakit? Panagupaw na! Nagpipilit na yung Panginoon. Diba may ganun? Amen? Sabi natin ako kung pagkain eh. Kaya hindi pa muna wala ang pagkain eh. Pero yung lingkod ng gada, nananalangin siya. Totoo po lang yung joke. Nananalangin siya. Nakain mo lang siya pag sila pagkain. Nagpapasalamat na sila sa Panginoon. Bakit kaya hindi natin gawin yun? No? Minsan nag-iwala na tayo eh. Meron na pala ang asin. Meron pa naman tigas. Nag-aalala ko na meron na kumakain. Amen? Walang katiwa-tiwala sa Panginoon. Amen? Kaya minsan, tinatanong ni God eh, totoo ba may faith ka? Kasi madali lang sabi, oo, may faith ako, my God. Pero pag tumaan na yung mga soberanin, sumuka kayo dyan eh. Makikita ng Diyos kung may faith ka o hindi. Amen? Nagkakaproblema ka lang ng konti, hindi ka kayo nagkasundo-sundo. Nagkaroon na kayo, nag-compare ka na, ang dami mong maging masama, in short. Amen? Sino po ka na maging masama ka kaagad? Ito naman ang masasabi ko sa inyo. Tatanong mo, kung ano ito tinatanong? Pag ikaw pa ay naging masama, wala kang problema? Meron din. Tanong natin sa mga naging masama. Diba? Mas marami silang problema. Kaya ako sa inyo. Sabi nila, ayoko maging mabuti. Kahit maging mabuti ka at maging masama ka, parehas may problema yan. Saan ka pa? Siyempre maging mabuti na. Hindi naman tayo tayo mangyayari dito sa mundo ko. Amen? Ang mahirap sa akin ay yung magpakabuti. Kala niya, pag hindi siya magpapakabuti, mawawalan siya ng problema. Hindi niya alam, mas lalong darating ang problema niya. Amen? Ito ba? Alam mo, meron po sa aming nakito, yung pangalan na rin, napakabait na tao. Sabi niya, 20 daw yung mga sasakyan. Ako, all people pa raw. 20 daw yung sasakyan niya. Ako, all people pa raw. Nanalo siya sa boat at ang kanyang kotse nakuha. Mustang. Pinakamahal pa yun, ha? Bakit gano'n? Nanalo na, pinapapala pa. Bakit? Buti na naman ng tao, napakabalik pa niya. Alam mo ang sekreto na tao nalaman? Yung mga taong mabalik. Hindi pinapapala ng Panginoon ang mga taong masasama. Kaya tignan nyo, ang karamihan sa mga mahihirap. Hindi ko na-open, pero ito ang truth. Ang kung sino pa ang mahirap siya tayo sa bahay. Hindi ko na napansin yun. Amen? Tama ba? Kung sino ba, alam mo, pag mahirap ka, napaka-chismosa mo. Kung mahirap ka, nang-content ka. Kung mahirap ka, nang-iinggit ka, nang-iinis ka, napaka-ingitero mo. Kung anong nilagay sa kapitbahay mo, nang-iinggit ka. Hallelujah! Kaya ka naghihirap dahil parang mayroong matagal ng ugali. Tama ba? Tignan mo yung sinabi ng tao yun, mayroon na pinapaalam pa. Sabi niya, among all people, ikaw pa, nabunti na yung kotse sa sakyan. Oh, di ba? Totoo yung kahit ng biro. Totoo yun. Sa
sabi nga lang ako mga tao yun, kung sino pa yung mayaman, sabi ko, bakit naman po? Eh kasi naman, napakaganda ng puso at napakabait ng tao yun. Sabi ko, at kaya naman po pala. Kailangan po hindi tayo naiikot to. Kailangan po, hahakan natin siya dahil sa kabutihan niya, yumaman siya. Amen? Pero ang karamihan sa atin, kaya hindi tayo yung mga senso. Konting bagay lang na nung wala ako lang ang sasabihin natin, hinahanap natin sa kapwa natin. Pero kung hindi natin alam, baka nga maraming na kulang kasi may mga ganong ugali. Amen? Amen? Kaya talaga yung mga isipero, sa yung mga masarang ugali, hindi yan talaga pinapakalan nila. Kapalain man yan, uubusan ka agad yan. Kung baga, kapitikin lang yan. Tapos hanggang sisili na si God, Lord, bakit mo pa pinatikin sa akin ko? Tapos hindi mo naman pala patatagalin. Kasi wala yung mabuting puso. Nangawaan nyo. Amen. Kaya kung gusto nyo, ito lang ang sekreto, kung gusto nyo liwanag, mapakaway kaya kayo. Ito po basahin natin sa ano. Mag-jack muna tayo ng isa. Basahin po natin sa Numbers. Sige po. Napakaganda nito. Numbers. Sabi sa number 16. Pakibasa. 16. Chapter 16, book 16. Para basahin din nasa unahan ko. 16. Naghinugsik laban kay Moses si Kore na anak ni Isa at apo ni Koat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghihimagsik na ito si Nathan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pele patawag burak sa Lipi Europe. Asa na ba yun? May kasama pa sila yung 200 at 50 katao na pawang kabili na pawang kilala sa bayan ang puno ng kapulungan. Hinarap nila sila Moses sa Taaron at sinabi, sobra na lang ginagawa ninyo. Bakit itinataas ninyo inyong sarili ninyo lahat ng nasa kalipunan ito ay banal at hindi nilalaan ni Yahweh. Nang marinig ito ni Moses, siya ay nagpatinapa sa lupa. Sinabi niya kina Kore, bukas ng umaga, ipapakilala sa inyo ni Yahweh kung sino ang kanyang hinirang. Kung sino ang piliin niya, mayroon nang makakalapit sa kanya. Ganito ang gawin niyo. Kumuha kayo ng senaryo bukas at lagyan niyo ng baga sa harapan ni Yahweh sa kalagyan ng kamangyan. Kung sino ang banal ay siyang pipiliin ni Yahweh, kayong mga anak ni Levi ang sumasobra. Sinabi ba ni Moses, makinig kayo, mga anak ni Levi, hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo hinihirang ni Yahweh upang maglingkod sa Kanya sa togang tipanan para sa bayan Israel? Kayo mga Levita ay ibinubod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit ibig pa ninyong agawin pati ang pagiging saserdote? Dahil sa hangad niyo iyan ay nagkakaisa kayo laban kay Yahweh. Sino si Aaron upang inyong paghimagsikan? Sina Dathan at Abiram na anak ni Eliab ay pinatawag ni Moses ngunit hindi pumunta. Sa halip ay sinabi nila, hindi pa ba sapat sa inyo na kami inyong inigali sa lupang sagana na sa lahat ng bagay upang pa kayo ng lupang dito sa ilang? Bakit ibig mo pang ikaw ay tinanangin namin Panginoon? Hanggang ngayon, hindi mo pa ba kami nanangin sa lupang sagana sa lahat ng bagay na yung nagbibigyan ng kukunin na aming pinakamana? Akala mo ba'y magagaya mo kami? Hindi kami pupunta. Dahil dito nagalit si Moses, sinabi ni Yahweh, huwag mong pahahalagahan ang kanilang hando. Hindi ko sila kinunan kahit isang aslo ni pinagmanabisan. Pagkatapos sinarap ni Moses si Kore, sinabi, humarap kayong bukas ni Yahweh.
ikaw ang pinasamahan mo ang sila Aaron. Kayo ang mga kasama mo ay magdala ng tig-isang isenaryo at magsulog kayo ng kamangyarihan sa harapan ni Yahweh. Magdadalahin si Aaron ang kanyang isenaryo. Kinabukasan nagdala sila ng isenaryo at kamangyarihan at pumunta sa may pinto ng Tolgang Tipanan. Kasama sila Moises at Aaron. Siguro ang kanyang mga kasamahan ay lumagay sa harap ng Tolgang Tipanan at pinalagay nila sa kanilang tapat ang buong bayan. Ang kalinlingan ni Yahweh ay nagpakita sa bayan. Sinabi ni Yahweh pinangayon sa Aaron, lumayo kayo sa kanila para manipul ko sila sa isang saglit. Ngunit sila Moises at Aaron ay nagpatinapa. Sinabi nila, Yahweh, aming Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng tao. Nilipunin mo ba ang buong bayan dahil lamang sa kasalanan ng isang tao? Sumagot si Yahweh, sabihin ninyo sa buong bayan na lumayo sa tirahan ni Kore, Datan at Abiram. Pinuntahan ni Moses sina Datan at Abiram. Kasunod nila ang matanda ng Israel. Sinabi niya sa bayan, lumayo kayo sa mga tao ito na ubod ng sasama. Nihuwag ninyong sasalingin ang anumang ari-arian nila at baka kayo manipol na kasama nila. Ganyan nga ang ginawa nila. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pinto ng kanilang tolda kasama ang kanita nilang sambayanan. Sinabi ni Moses, malalaman ninyo ngayon na sinubo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito at ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit o sa natural na kamatayan, nangangahulugan, hindi ako ang isinubo ni Yahweh. Ngunit kapag bumuka ang lupa at sila'y ninulog ng buhay kasama ng lahat ng may kaugnayan sa kanila, nangangahulugan at himagsik sila kay Yahweh. Hindi pa ngayon sa patapos ng salita ni Moses, bumuka ang lupa at ninulog ng buhay sina Kore, pati ang kanilang mga kasambahay at ari-arian. Silang lahat ay nainitin ng buhay. Ngunit naghilom ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagnagulo sila sa tao. Lumayo kayo rito, ang sigawan nila. Baka pati kayo lamulong ng lupa. Samantala ng pangulan ng apoy si Yahweh at tinupo ang 250 kasama ni Kore na nagsulog ng kamanyan. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Eleazar na anak ng Aaron na kunin ang mga isenaryo at itapon sa malayo ang mga baga. Kunin ninyo pati ang mga isenaryo na 250 na matay. Pipitinin nyo yun ng manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado pagkat inihandog sa akin. Bayaan ninyong iyan ay magiging paalala sa mga Israelita. Kinuha ng Eleazar ang mga isenaryo na bawang tanso, ipinapitpit ng manipis at ipinakip sa altar. Sa gayon, laging maaalala ng mga Israelita na ang sino mang hindi sa sacerdote o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay di dapat mangahas magsulog ng kamangyan sa harapan ni Yahweh. Baka mapari sila ng Kore at sa mga kasamahan nito. Ang lahat ng itong ginawa ni Eleazar ayon sa iniutos ni Yahweh o Moses. Kinabukasan nag-usap-usap laban sina Moses at Aaron ng buong bayan. Sabi nila, pinatay ninyo ang lingkod ni Yahweh. Sila'y magkaisa laban kina Moses. Nagkaisa laban kina Moses at Aaron. Ngunit nang binuli nila ang Tolgang Tipanan, nakita nila na bago ito ng lupa, hanagulap at lumitaw ang kaninungan ni Yahweh. Sina Moses at Aaron ay lumagay sa may pintuan ng Tolgang Tipanan. Sinabi sa kanila ni Yahweh, lumayo kayo sa mga taong ito at nilipulin ko sila sa loob ng isang saglit. Sina Moses at Aaron ay nagpatirapan sa lupa. Sinabi ni Moses kay Aaron, madali ka, kunin mo ang isenaryo mo at magsulog ka sa kamangyan. Pumagitna ka sa bayan at humingi mo sila ng tanong kay Yahweh pagkat kumakalat ng salot dahil sa kanyang puot. Sinunod niya Aaron ang sinabi ni Moses at patakbo siya magtungo sa gitna ng kapulungan. Nang dumating siya roon, marami ng patay. Nagsunod siya agad ng kamangyan at hihingi ng tawad ang mga tao. Pumagitna siya sa mga patay at sa mga buhay at nawala ang salot. Ang namatay na salot na yun ay pwede sa langalan bukod sa mga namatay na kasama ni Kore. Nang wala na ang salot, nagkamit kay Moses si Aaron sa mga pintuan ng Tolgang Tipanan. Tama ba? Okay.
Naintindihan nyo? I-explain ko ng maikli. si Cora, si Cora kasi si Cora. Amen. Saka si Aaron. Pareho silang lingkod ng Panginoon. At siya, si Cora, ay may lahing bibita. Manibats, amen? Siya ay, pareho silang naglilingkod. Pareho silang nag-o-offering sa Panginoon. Amen? Pero, bakit parehas naman sila ng lingkod sila, parehas silang lingkod ng Diyos, pero hindi tinatanggap ni God yung offering ni Cora? Bakit? Grabe kasi ang pagiging igitero ni Cora kay Aaron. May question siya sa pagiging sacerdote ni Aaron. Ano ang question niya? Bakit hindi pa raw na nakikita ang lupang pangako? Hindi sila naniwala kay Aaron, kay Moises. Kaya hindi naman ngayon. Sa sobrang pagmamahal ni God sa mga lingkod niya, sabi ni God, lumayo kayo sa mga taong yan. Kahit siya ay bibita o in short, parang sa isang loob ng church, kahit siya ay ka-member nyo o kaparehas ng leader, lumayo ka at siya ay lalamunin ko. Amen? Minsan tayo ba, minsan nagtataka kayo, nag-offering naman ako, bakit parang walang nangyayari sa offering ko? Halimbawa, may dalawang tao nag-offering, si Aaron at si Cora. Si Cora hindi tinanggap ni God. Amen? Bakit napakalit niya? At lang ng nakasyon, si Aaron. Amen? Kahit na nakikita nila, yung mga signs and wonders, kahit alam nila na si Aaron at si Moses ay lingkod nila, hindi sila naniniwala doon unless na hindi nila nakita yung lupang pangako. The more hinahanap ng isang tao ang kanyang gusto, the more siya kakainin ng kanyang sarili at magiging masama naman siya. Katulad ni Cora. Gusto nyo bang maging katulad ni Cora? Naintindihan nyo? Ang iwanan ng teaching natin. Kaya minsan tayo sa paglilingkod natin, kailangan ang offering na meron ka. Totoo ba, pag-offer mo yan ay nasa puso mo? O bakit nag-offer ka pa, pero pinakalayaran mo naman ang mga lingkod ng Diyos, baliwala ang offering mo. Amen? Amen ba? At kung magaling si God sa iyo, dahil ang dami mo question sa Kanya, isang saglit, namin ka na sa lupa at mamatay ka na. Kaya yung iba, bigyan na lang namamatay, kumangin lang kasi question. Hindi na sila naniniwala. Hindi na sila kasi ganito yan eh. Kung sa tao pa lang, hindi ka naniniwala, paano mo pa, paniniwalaan ng Diyos, hindi mo pa siya nakikita. Eh kung ako nga pala ni God, pero kung matapala ang mukha niya, eh di natakot ka. Pero wala kang tiwala sa kapwa mo. Di ba ang mga tao lang question na question, yung mga tao walang tiwala sa kapwa niya? Amen? Alam natin na si Aaron ay nagkahitaan. Amen? Kapanayan si Aaron, naging makasalanan pa siya eh. Kasi, nung iniwan siya ng Moises, bumayag siya magkaroon ng dos-dos at buhog. Amen? Kung ano, pero bakit hindi siya pinarasaan ni God? Yung mga nagkaroon kay Aaron, yung mga pinarasaan ni God, dahil hindi nila alam ang naging relasyon ng Aaron kay God. At hindi alam ng mga tao kung ano naging relasyon ni Moses para pasunin nila. Kaya sobrang perfection ang pagmamahal ng God kay Moses. Halos patayin niya ang mga taong nagko-condemn sa mga ito. Grabe ang authority, no? Tapos ayaw mo bang maging leader ni God? Ayaw mo bang maging leader? Eh, ang mga leader, ganyan ng protection. Hindi mo lang kailangan ng mga PNP for protection. Kaya pala, sulit ka na. Amen! Palakpakan na natin sila. Grabe na po sa siguro. Amen o? Amen ba? Pero ang tao, pag daw, kaya tayo, minsan daw tayo sa paglilingkod natin, kaya tayo walang mga authority, kapangyarihan. Kasi din pa lang, doubt ka na. Amen? So, balik tayo sa Lucas. I-explain ko lang kung gaano kahalaga
kung ikaw ay nag-obey sa kay God. Amen? Grabe ang question ko kay Aaron, no? Hindi, no? Lahat ang question niya. Kung ikaw ay totoo, kasi bakit tinanong niya pa? Bakit hindi pa natin makita yung sinasabi mo, yung pangako? Ang dami ng question. Dahil sa question ng gano'n, sobrang nagalit kasi ko. Amen? Amen ba? So, saan tayo ng gano'n? Lucas 10 to 17. Malinaw yan, ha? Napakalinaw. Tignan mo, akalain mo ang Lucas 10 to 17 related sa numbers 16. Ito ba, sabi sa Lucas 9:18. Isang araw, habang si Jesus ay nananalangin, mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, ano ang sinabi ng tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po ng iba, kayo si Elias na may nagsasabi na mga muli na buwan. Ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Kayo po ay si Kristo na sinugo ng Diyos, sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kay Ninuman. Ang tanong ko, hindi pumasok sa utak mo, bakit kaya sinabi pa ni Jesus na huwag sasabihin na siya ang Diyos? Nagsisinungaling ba siya? Nagtatago rin ba siya? Alam niyo kung bakit? Tignan niyo, nagpapasa sa kayo ng Bible, hindi rin tatanong. Amen? Kasi po, kaya niya itinago yun, meron pong right timing na pinasawak. Minsan, tayo, mga lingkod ng Diyos, masyado tayo na-excite, nasasabi na lang sa iyo. Ano mo kung anong nangyari? Mas napahamak pa si Jesus Christ nung sinabing siya ay Diyos. Amen? Dahil sa kagalbalan ng mga tao. Hindi, kaya na sinabi ng mga ganun kataga na matuto ang isang tao na mag-antay ng right timing. Amen? Hindi tayo para-para. Wala kayong right timing. Basta kung ano lang gusto natin sasabihin na natin. Amen? Pero kaya masyado ka nakakala ng interest. Pag kailangan nila yun, makakatulong ka. Ang tanong, hindi naman kung ikaw pag kailangan mo ba yan, lalalim ka ba? Eh, hindi naman. Kaya nga sinasabi ni God, huwag mo muna sasabihin na ako ang Isaya. Pero tao talaga masyadong impatient. Amen? Dapat lahat ng bagay is mayroong right timing. Kasi kaya hindi sinasabi ko sa inyo, o yung mga bagay-bagay, baka pag sinabi sa inyo yan pa ang dahilan ng ikababagsak mo. Amen? Kaya nga nalaman niya si Jesus Christ, siya ng Diyos. Di ba nung pinahirapan siya? Si Pedro ako, at ilang beses na nagsinungaling. Sa sobrang magandala ng tao, yung right timing, hindi na naging good timing. Naging bad timing na. Kaya, bakit sana si Pedro nalalit, hindi na nangyari. Kasi marami na nagkwento na si Jesus Christ ay sumubo. Naiintindihan mo? Kaya nakapagsinungaling si Pedro. Once pag nabi sa inyo, hindi pa tayo sa iyong malaman yan, pwede ba tumaliklik ka? At huwag ka na magtanong ng tanong. Kasi pag tinanong mo, at talaman mo, baka yan ang gaya ng ikabaragsak mo. Amen? Kung tao ka na gusto mong malaman, pwede kung lalalim ka. Pero kung yan ang kabaragsak mo, huwag ka na magtatanong. Amen? Ha?
Lalim ah. Right timing. Amen? Right timing. Huwag kayong magmamadali. Huwag lagi kayo nagmamadali. Ay, gusto ko agad ng leader. Ay, gusto ko agad mapunta sa music ministry. Ay, gusto ko ganito. Ang tanong, pag pumasok pa kayo sa ganyan, nalali ba kayo? O tayo sa pagpapasok ninyo? Pagkakulat mo, bakit sa kayo? Amen? Dahan-dahan. Amen ba? Ang likod ng Diyos, marunong kumahinig. Tandaan niyo yan. Paano na yan? Di ba rin, hindi ka susulat? Mali. Pangatlo pa rin. Manahimik ka. Ang isang likod ng Diyos ay marunong magtanig. Amen? Amen ba? Huwag mo mahamunin ang likod ng Diyos na sabihin ang dapat sabihin kasi pag sinabi sa inyo, hindi kayo makakatulong. Manggugulo pa kayo. Very timing daw. Timing ha, timing. Okay. Sabi sa Lucas 9:22 to 27. Ang tanong ko minsan atin mo bang problema mo? Ang tanong ko, kung hindi mo ba, isasabi mo ba ang problema mo, makakatulong ka ba o kababagsak mo? Amen? Naintindihan niyo? Amen ba? Tanong ko kayo ba si Cora? Sino si Cora dito? O sabi ng amen? Naintindihan niyo? Yan po ang paglilingkod kay God. Kaya, marutunan niyo kung paano lumalim. Amen? Sabi sa Lucas 9, chapter 9, verse 32, ito po ang sabi. Ito po ang apat na katangian ng isang lingkod ng Diyos. Sinabi pa niya sa kanya, anak na tao, dapat magdanas ng matinding hirap, itakbo sila sa mga pinuno ng bayan at ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapakain nila, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang bubuhayin ng Diyos. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinamang nagnais, sumunod sa akin, ay kailangan itakbo niya ang kanyang sarili. Pasabihin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. At ang nag-aanap na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay ay alang-alang sa akin ay magkakabit nito. Ano nga ang makakala ng tao, makamtanyan niya ang buong maligid, kung ang pamamahamak naman ay ang kanyang sarili. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakaliyan ni Umar, ikakaliyan siya ng anak ng tao, pagkaliyan niya at natagali sa kanyang karangalan. At ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel, sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila makikita ang nag-ahari ng Diyos. Makinigan, ang isa sa mga katangian ng lingkod ni God, sinabi nito sa chapter 9, verse 23. At sinasabi niya sa kanya, ang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, at kailangan itakmin niya ang kanyang sarili. Paano po yun? Paano mo tatakmin yung sarili mo? Ibig sabihin, ikaw, pangalan mo, sa pangalan ni Jesus lumayas ka? Hindi po yung gano'n. Ganito po yun. Ibig sabihin, kung sino man ang natao na gustong sumunod sa Panginoon, lahat ng nangyayari sa sarili niya at yung pagrereklamo niya ay mawawala. Kasi kakalimutan yung sarili niya eh. Di ba dati, ang sarili mo masyado kang naglalaro? Papalanin yun. Dati ang sarili mo masama? Papalanin yun. Kakalimutan mo ang yung sarili ko eh. Hindi ba? Kung ikaw dati mabisyo ka, kakalimutan mo yung sarili mo. Para lang kaya. Kung ikaw dati smoker ka, natanggalin mo yun. Para kay God. Hindi para sa kapitbahay mo, hindi para sa friends mo, hindi para sa ibang tao, kundi para kay God. Kung ikaw, magkita ka pa sa magkita, pwede ba? Kalimutan mo na sa sarili mo.
Amen? Diba dati pag, alam mo, pag nakikita ko yung mukha niya, napapalis talaga ako. Amen? Ganun na gano'n kayo, napakabalik kami, no? Ang sabi ni God, ang sino na daw kung susunod sa Kanya, kakalimutan niya ang sarili niya. Amen? At yung mga tao na masyadong matibigin, amen ba? Pag naglimod kaya ka dyan, kakalimutan mo yun. Ay, hindi. Ang gano'n ng bata, no? Dahil niya tutuloy. Si Pauline ang gandito din, tapos may pre-cover ko, hello? Ganun tayo eh. Kasama mo, pakikukulaan yung mga bata niya. Ay, yung kadiri. Tama! Nilakapin ko si Boss. Hallelujah. Hindi pa yung namin ko sa katuwag mo. No. Yung tayo, di ba? Di ba dati ko si Tita Chris si Tita Chris, ay, praise the Lord, ayoko play over yan. Di ba ganun tayo ang gulo? Kakalimutan mo lang ang sarili mo. Hindi ka rin nakakabalas ang mga ng kapatid. Sa mga katabi mo, nakakabalas ba? Hindi mo kita nakakabalas ang mga dyan. Hindi mo lang ito tayo over. Amen? Sabi ka, kakalimutan mo ang sarili mo eh. Hindi sabihin ang pagiging maati mo, ang pagiging sosyalera mo, ang pagiging mapride mo, ang pagiging magbintan mo, to the highest level. Amen? Pakanggaling mo raw. Ang pagiging tamad mo, kuha-kuha mo dahil napakatamad mo. Yes! Pagdating mo na agad, magiging masimpag ka na. Amen? Tama? Kung ikaw tayo, hindi ka nakakilala sa Panginoon, eh napakasinungaling mo, yes, magbago ka na. Yung iba, kung sa kanin ka siya, hindi masinungaling. Amen? Amen ba? Ganun po yun. Kinakalimutan mo ang sarili mo. Hindi mo ang masaraya. Yan, kakalimutan ang sarili ko. Amen. Amen? Hindi naman, kakalimutan mo yung naging buhay mo dati. Kung ikaw dati, masyado kang matapobre, ngayon hindi ka na matapobre. Kung dati kang container, hindi ka nagtapobre, ano ka na, bihig ka na. Lalo na kung pitpasera ka sa mga pangit, magiging mabalik ka na. Amen? Tama? Ibang-iba ka na, kasi nakalimutan mo na yung sarili mo. Parang mo ang sarili mo, nakalimutan na ba kita? Nakalimutan. Sino ako? Parang mo. Nabaliw na pala. Sinuka ka ba? Sabi nito, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi mo kayo kukuha ng kahoy para pasanin yung krus. Hindi ko yung gano'n. Hindi ko gano'n ang ibig sabihin doon. Amen? Baka kumuha ko ng ayaw dito. Ay sabi kasi sa Bible, pasanin ko yung krus. Mag-ipin yun. Ang ibig sabihin mo, every time, pasanin po yun ang pulang. Amen? Kung hindi ka marunong magdala ng problema mo, ibig sabihin, hindi ka naglilingkod kay Lord. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang krus, amen? Amen ba? Halimbawa, krus mo yung nanay mo, krus mo yung kapatid mo. Cheryl Cruz na. Cheryl Cruz. Yung asawa mo, yung krus mo. Dapat daw, kapatid mo yan. Maging, kumbaga, hindi mo dapat siya alalahan ng sobrang bongga. Tanggapin mo kasi, pagpapanin mo yun eh. Amen? At yung problema, part na rin ng buhay natin yan. Tama ba? Ang ngayon sa atin, ayaw natin ng problema. Gusto natin, wala tayong problema. Kung gusto nyo wala problema, humarin na lang kayo. Amen? Oo. Di ba yun na, yan na ako ng problema, nagtitignan na lang ng spirit of death. Amen?
sinasabi, meron ayaw ng problema. Kuya, apat na katulong sa'yo. Marami na nagawa sa inyo, ano? No. Lalo na yung sasabi nila, ayaw tumanda. Naku, Ay, hindi mo kaya. tatanda talaga tayo. Oo. Ayaw mo tumanda, hindi sabihin ayaw mo ma-reach yung pagiging matanda. Hindi sabihin ayaw ka mamatay. Ha? Diba? Hindi ako mabiling lang sa inyo. Magpala ka, pupumatay yun. Eh, gusto mo rin. Baka lang siya eh. Amen? Sinasasabi nila, ay, ayoko magmatanda. Ayoko yung kukonsumin ako ng anak ko. Ayoko yung bingi ako. Mabili ako, tapos yung kaya ko ng apo ko, yes! Pag ano na pangarap nyo, dapat di kayo mamatay. Amen? Tinakabingi. Kaya yung nag-pray, Lord, gusto ko, wala na akong problema. Patay. Sabi dito, Mamatay ka na. mamatay ka na. Kasi nakalagay dito eh. Kailan, pagaling araw-araw ang kanyang krus. Sinong, tanong ko, sinong gusto ng problema? Ay, ayaw nila. Kawasawan na natin. Pag ayaw mo na ng problema, mamamatay ka na. Eh, yan, sa tao mo din. Si Lady po, si Lady po. Amen? Wala kasi excitement pagka walang problema. Hindi mo malalaman, ito, ang problema kasi, yung nag-check sa'yo, kung may nagbago sa'yo. Amen? Ano, yung problema mo, napapagula ka, ibig sabihin, nire-check ni God. Sabi mo, mabago ka, kaya pala hindi. Chine-check ni God. Amen? Tama ba? Ito pala naman nyo. Halimbawa ako. Ano? Ikaw, akal ko sa halimbawa si Isay. Tapos si Isay, gusto ng maraming boyfriend. Halimbawa, sino papa? Maraming papa. Ang sabi nila, if you cannot beat them, join them. Nagkakamali ka. Kasi, hindi mo siya pwede maakay. Nakagamitin mo yung kahinaan niya. Kasi pareho kayong magiging mahina. Ay, panas tayo ba sa iyo boyfriend, marami ng boyfriend. Hindi pwede ka nang mapakakay mo. Amen? Amen ba? Kasi pareho tayo malalaglag. At sabi ni God sa Bible, ang sino man ang dahilan ng iyong pagkakasala. Gusto mo ba yung kaibigan mo, dahil sa kaibigan mo, maging masama ka, papatay ni God yun. Amen? Papatay ni God yun. Dapat ganito eh. If you cannot beat them, rebuke them. Kung mahal mo, tandaan niyo ito kapatid ha, kung mahal mo ang kaibigan mo, ikaw na mismo matutulong magpago siya. Kasi kung dahil sa kanya, hindi ka nagiging mabuhay sa Panginoon, papatay ni God yun. Ikaw ang may kasalanan doon kasi sabi sa Bible, kung ikaw siya ang dahilan ng pagkakasala mo, mabuti pa siyang ihulog o ipahapon. Amen? Halimbawa, kung ikaw kaibigan, ikaw pinag-order, sige mo, okay lang yan. Okay lang yan. Pero napapahamak na pa rin kaibigan mo. Pwede kang kuwaibigan at mabala siya sa'yo. Dahil sa'yo, nagkakasala siya. Gagawin ni God. Sasamain ka ni God. Tandaan mo yan. Hindi ka naman kay Cora sa Aaron. Dahil pasakit si Aaron, si Cora kay Aaron, kinuha ni God. Oo. At lahat na sumama kay Cora naniwala sa kanya. Kinuha ni God. Nilawan pa. Lupa. Amen. Mas ikaw ang dahilan ng pagkakasala ng iyong kapatid. Kung dahil sa'yo, tandaan yan. Bumabagsak ka dahil sa kanya. Kasi ginujoin mo naman sa
Kaya maawa ka sa mga kaibigan mo. Amen? Alam mo ang tama at mali. Huwag mong makuha si God. Tinulungan mo lang sila. At tinulungan mo lang sarili mo. Amen ba? Tama? Huwag tayo maglamuhan. Salita ng God yan. Kung niloloko mo ang sarili mo, pinapahamak mo yung kapatid mo. Kaya mo naaakay mo siya, mali ka din. Pinahihirapan mo siya. Hindi mo siya naaakay, pinupunta mo siya sa impyerno. Hindi ba bakit naman naakay ka, malalim ka na sa Panginoon. Tandaan niyo yan ha, libo-libo na daw na ang pag naakay mo. Pero kung Diyos, ikaw naman ang dahilan ng pagkakasala niya. Kapatayan mo. Papatayin ka naman. Makalibo-libo. Libo-libo ang angel. Papatay sa iyo. Libo-libo ang angel na papatay sa iyo. Kaya ako sa mga kaibigan ko talaga, alam niyo naman ang mali. Amen? Wala nang question doon. Pag mali, bawa ka kung ayaw na sumunod, basta sinabihan ko. At hindi mo sasakripisyo ang holiness ko para maakit kita. O pahirapan ko ang holiness ko. Magpapakasama ako para maakit ko si Simon. Nagagalit si God sa gano'n. Papatay na, kung siya ang dahil na napakakasala mo, sabi sa Bible, mas mabuti pa ang kahit ano. Papaamak mo lang siya. Amen? Naunawaan mo na? Amen. Naunawaan yung doon sa doon. Yes. Amen. Hindi parehas yun. Maganda mag-akay ka. Pero kung pag-aakay mo, idadaan na ng kapagsakan mo. O nawawala ka ng holiness kay God, yan yung mga tao inakay. Mapapahamak sila. Amen? Amen ba? Matawag ka. Mukhang nilakay ka ha. Sinajoin mo ha. Okay. Inakay niya malabas. Tandaan nyo, magandang mag-akay. Kasi yung kapatawaran mo sa Panginoon, bulibo. Pero kung hindi mo siya nakukulit, at hindi mo siya, at kasasakripisyo ang holiness mo, napapalo ka lang pag-aakay. Amen? Kasi sabi dito sa Bible, amen ba? Kaya ako, natutuwa ako kung ang tao na naangay. Kaya sina Pedro, Juan, at Santiago. Dito ko na po tatapusin muna yung preaching natin. Amen? Next. Ang totoo hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita po siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila ay natakot. At may isang pinig mula sa alapaat na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, sila ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang pinig, nakita nilang nag-iisang na si Jesus at hindi po na sinabi na ang mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Nakita niyo ha? Pag ang tawag pala ay nananalangin, nag-iiba ang anyo nito. Kaya pala last na to. Pag tayo pala nananalangin, sinusuotan tayo ni God ng napakagandang kasuotan. Amen? Pero ang iba sa atin, ayaw na nanalangin. Tama, lalo na pagkulang na tayo.
Lord, alam mo, napagod ako nitong buong magamag eh. Hindi naman kasalanan ni Lord kung bakit ka napagod o napuya. Hindi niya naman kasalanan yun. Pero yung parang panalangin ang siyang nagbibigay ng righteousness sa atin. Amen ba? Amen ba? Kaya ang likod ng Diyos, every time na nanalangin siya, sinusunod na yung holiness. Amen? So, sige po, tayo po tayo lahat. Manalangin po tayo. Oh, hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Dahil po ibang sa amin, na nakapagpapit ko lang, Panginoon, na maging attendant. I know, Panginoon, it's time to touch, Panginoon, ang puso nila sa paglilingkod mo, Panginoon. God, yung iba, God, binabaliwala nila ang pagiging legal nila. Kaya, God, hindi nila alam kung gaano sarap, gaano kalalim, Panginoon, na mas lalo hindi malalim kung Panginoon ang Kristiyano pag siya ay likod ng Panginoon. God, nais namin maging katulad ni Moises, maging katulad ni Aaron, Panginoon. At every time, Panginoon, na nasalbay ay iyong nilalaka, Panginoon, at pinoproteksyon ng Panginoon. God, every time na umiiyak sila, every time, Panginoon, na humihingi sila ng tulong, Panginoon, laging andyan ka, Panginoon, na sumaksak lolo sa kanila. God, nais namin, Panginoon, hindi man kami maging humble na katulad ni Moses, pero yung pagmamahal na ibinigay mo sa kanya, Panginoon, ay maging nais din namin, Panginoon, yung grabing pagmamahal mo every time na si Aaron, si Moses, umiiyak, Panginoon. Andyan ka, sinasalungo, Panginoon, ng kanilang mga luha, Panginoon. God, I declare, Panginoon, yung grabing anointing ng leader, Panginoon. In the mighty name of Jesus, I transfer, Panginoon, yung grabing leadership, Panginoon, na meron ng gawain ito. God, reclaiming the great leaders, Panginoon, reclaiming, Panginoon, yung passion, Panginoon, yung heart, Panginoon, na wala kami, ay magkaroon kami ng heart na katulad nila. God, we are not proclaiming, Panginoon, the powers, but we proclaiming, Panginoon, yung change, Panginoon, ng puso natin. After that, Panginoon, madali lang, Panginoon, makaptan, Panginoon, ang kapangyarihan. God, right now, ipansin mo ang puso namin, Panginoon. Hayaan mo, kapatid, na ipanalangin mo sa Panginoon. Kung nais mo maglingkod, iwanan mo ang iyong sariling kaligayahan, sariling kalayawan, sariling mga bisyo. Ngayon, kapatid, inaanaya sa panalangin. Sa oras na ito, tandaan mo, ang panalangin, yan ang magkakaroon o yan ang huwag mo ilindra sa sarili mo na manalangin dahil lang sa pagod, sa antok, lamatin mo na, kapatid. Kasi ang sa Panginoon nakausapin ka sa oras na ito. And ano na meron sasabihin sa iyo ang Panginoon pag ibinuka mo ang iyong mga bibig sa oras na ito, in Jesus' name. Oh, hallelujah. Kapatid, ngayon, ipanalangin mo ang problema mo, kung may karamdaman ka, kung mayroong kang nais sa Panginoon na babuhin mo, ngayon, huwag mo itinilin ang nararamdaman ng ibang tao.
Huwag mong itindihin ang pag-aaliga ng isang tao. Ngayon, kaharap mo ang Panginoon, kayong dalawa lang nag-uusap. Kausapin mo siya. Kausapin mo siya, kapatid. Expect to pray. Tandaan nyo, pag-pray ka, nagiging righteous pa kay God.
nagdadagdag at maraming Panginoon alalang. God, right now, I declare, Panginoon, na ikaw na ang puso nila sa pamilya ko at ikaw na, Panginoon, bahala mag-take over, Panginoon. I know right now, Panginoon, ano man, Panginoon, ang emptiness, ano man yung parang Panginoon nararanasan. Nararanasan namin, Panginoon, ay iyon ang pinuno sa oras na ito. God, in the mighty name of Jesus, Panginoon, lahat, Panginoon, ang passion sa panalangin, Panginoon, sa pag-work namin, God. I pray, God, na ang bawat isa, Panginoon, hindi lang siya mananalangin sa kanyang sarili, kundi ipapanalangin niya rin ang nagkakabwa. Right now, kapatid, panalangin mo kung mga kabarin. Pinalish nila ang kapagalian o anointing sa panalangin. Sa tao, pag itinag-pray mo yan, nagkakaroon ng anointing sa panalangin. Ngayon, kapatid, lahat ng mga kapatid, go up and down ang success mo. Ipakita ang yung passion mo. Gamit man niya o panalangin ba niya Lord, I know, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, na mga hawak namin, Panginoon. God, ayaw namin maging katulad ni Cora. Gusto natin, Panginoon, maging katulad ni Aaron. Kaya din tayo, Panginoon, na mag-o-offer kami sa inyo. At sa mga, Panginoon, itong tatanggapin niyo mas buong puso. God, I declare, Panginoon, na ang lahat na isinaasa ang mga kapatid